Matapos ang eksplosibong pahayag mula sa Malacanang, muling umigting ang panawagan ni Attorney Rowena Guanzon na palitan na si House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Guanzon, malinaw ang mensahe ng palasyo, linisin muna ng House of Representatives ang sariling bakuran bago ituro ang iba. Kinukonekta ng publiko at ilang kritiko ang liderato ni Romualdez sa diumano'y pinakakorap na budget sa kasaysayan ng bansa, ang 2025 General Appropriations Act o GAA. Kaya naman hinihimok ni Guanzon ang publiko na magpadala ng mensahe o email sa kanilang mga kinautaan upang igiit ang pananagutan at reforma sa Kamara. Huwag na nating hintayin na mangyari sa Pilipinas ang nangyari sa Indonesia, babala ni Guanzon, patungkol sa malalim na political crisis na nag-ugat din sa katiwalian. Kasabay nito, inilabas ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang pahayag ng Malacanang. The Cabinet strongly objects to recent spends from certain House members trying to shift the blame for their own corruption and failures onto the Executive. We urge the House to heed the people's demand for accountability. Clean your house first. Dagdag pa ni Guanzon, tila malinaw ang gustong ipahiwatig lang Malacanang, panahon na upang palitan si Romualdez bilang Speaker. Ayon sa mga ulat, hindi na lamang ito simpleng banggaan ng opinyon, na bangga na umano ng Kamara ang halos lahat ng sangay ng gobyerno. Una, ang Office of the Vice President sa pangunguna ni VP Sara Duterte. Pangalawa, ang Senado, kaugnay sa budget issues at impeachment talks. Pangatlo, ang Korte Suprema dahil sa hindi pagkatuwa sa mga unanimous decisions ng mga mahistrado. At ngayon, ang Malacanang na mismo. May mga ulat pa ng hidwaan sa pagitan ng Kamara at maging ni First Lady Liza Marcos. Ani Guanzon, sapat na ang mga ebidensyang lumalabas upang sabihin na may malalim na problema sa liderato ng Kamara. At kung gusto raw nating maresolba ang krisis na ito, palitan niyo si Romualdez, tapos ang problema ng bansa. Sinisisi rin ang Kamara sa paglala ng budget process. Ani niya, maayos ang budget proposal mula sa Department of Budget and Management, pero nagiging magulo dahil sa mga insertion at maanumalyang pagbabago sa Kamara. Palas tells House of Representatives to take full responsibility for anomalous infrastructure projects. Sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, clean your house first. Sabi niya, we take exception to the spin of the House of Representatives to shift the blame of the anomalous transactions of the flood control to the Executive Department. Very strong words, eto na. House of Representatives versus the Executive Department. Speaker Romualdez versus Executive Secretary Lucas Bersamin. And the winner is, syempre, Saldico. Sila yung nagkapera eh. Tayo wala. Kingin ang buhay to. Magkagulo na sana kayo at nang umalis na kayo dyan para mapalitan naman kayo. Sayang ang bayot. Ayun, pangi-insulto pa rin. Alala ko lang itong picture na ito. Seryoso eh, no? Mukhang hindi naman tumalab, mga classmates. Lalo lang lumala eh, no? Lalo lang nabuko. Ewan ko. Ewan ko sino yung kanilang dinasalan dyan. Basta ako ha. Basta ako. Tingin ko. Pag mga ganyang pormahan, alams na. Sayang ang bayo. Yun ano din yan eh. Sinasabi niya na na Christian daw siya.
Well, pero makapagsalita no? Talagang Christian na Christian ang dating. Ewan ko sa'yo, bayot ka.